Tumayo po ang lahat, mga minamahal, tayo dumako sa panghuling bahagi ng ating balagawain na pakinig ng balasalita ng Diyos. Manalangin po tayo, aming masalangin sa mga pinakamamahal na Jesus. Kami po nagpupurit at pasalamat sa iyong kadakilaan sa kapangyarihan sa walatian sa patuloy mong patnubay sa anak sa mga kalawang dinala mo sa gabing ito sa iyong balagawain sa paglangis mo, bawat bahagi na nakaraming balagawain, higit sa lahat. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Mabait ang mga masalangin sa mga pinakamamahal na Jesus. Nandito po kami maraming sa pag-aaral ng iyong banal salita, ang aming dalangin sa unang panalangin, Blawas Prestada Almida, samahan mo kami, maraming hallelujah. Ikaw po ang maglagay ng banal mong salita sa aking puso at isipan at ilabas mo sa aking bibig na maging magpapala sa iyong anak na dila mo sa gabing ito, maraming sa unang panalangin, Blawas Prestada Almida, siya sa way namin, mga dimahadlang, unbelief, doubt, kasalt, from the children of God in Jesus. We bind the powerlessness in Jesus' name. Hallelujah. We give the highest praise, glory, honor to our loving Savior Jesus Christ, and we give the double honor to our beloved parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Almeida and beloved Esther Pastor Lisa Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Britain, and visitors, sa ating mga webcast viewers. Magandang gabi po. Minsan pang palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pakibasa mga minamahal ang Numbers 12 verse 8. From the book of Numbers, chapter 12, verse 8. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in the dark speeches, and the similitude of the Lord shall behold, wherefore then we were not afraid to speak against my servant Moses. Mga Bilang, Kapitulo 12, versikulo 8. Praise the Lord, hallelujah. Sa Kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi malabong salitain. Ang anyo ng Panginoon ay Kanyang makikita, bakit nga hindi kayo natakot na mga salita laban sa aking lingkod, laban kay Moses. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang pinakamamahal na basos sa pagkabasa ng balasalita. Yan, kabliso po, mga minamahal. Palakpak, mga minamahal. Maraming mangangaral na sa kanilang sarili lamang naging mangangaral, mga minamahal. Pero dito mababasa sa ating nabasa, maliwanag mga minamahal kapag ang mangangaral ay mula sa Diyos, ay makikipag-usap ng bibig sa bibig ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Po ba? Katulad ng ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal, atin pong nakita sa Kanyang katauhan na nakikipag-usap sa Kanya ang Diyos. Tulad na lamang nung tayo magkrusada sa Lunita, mga minamahal, ng 37 nights. Bago tayo nagkrusada, mga minamahal, kinausap ang ating beloved Sister Mami Aurelio, mga minamahal, at inihatid sa ating mahal pastor ang salita ng Diyos. Higit sa lahat yung talipaw, mga minamahal. Ibig sabihin, maraming pang-usap ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa katauhan ng ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. Bawat krusada, kinakausap siya ng Diyos. Amen? Kung hindi ang mahal na Panginoon na nakipag-usap sa Kanya papuntang hulo, mga minamahal, isang tiyang na bagay, hindi po siya makababalik ng buhay. Amen?
Pero dahil mga minamahal, malinaw na nakipag-usap sa Kanya ang ating pinakamamahal na Jesus, sila pong 12 prayer warriors at ang mga pastor ay nakalabas o nakabalik ng walhati ng walang bawas. Naging masungit kay Moises, mga minamahal, kaya sila po ay napahamak. Layunin ngayon, mga minamahal, ay kapaano? Layunin ngayon, mga minamahal, ay kapaano naging kaibigan o paano magiging kaibigan natin ng Diyos? Amen? Psalms 29, verse 2, mga minamahal. From the book of Psalms, chapter 29, verse 2. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Mga awit, Kapitulo 29, versikulo 2. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalawalatiang marapat sa Kanyang pangalan, inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Amen. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa pagbabasa ng banal na salita. So ito po ang ginawa ng ating beloved evangelist, mga minamahal. Ibinigay niya ang lahat ng kalwalatian kung bakit siya naging kaibigan ng Diyos. Binigay niya ang lahat ng kalwalatian sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Sa Kanyang pangalan, mga minamahal, at sinamba niya ang Panginoon sa kagandahang loob at sa kabanalan. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, ang pagiging kaibigan ng ating, o pakikipagkaibigan sa ating pinakamamahal na Jesus na nakuha ng ating beloved evangelist, mga minamahal, ay ano? Niluwalhati niya ang pangalan nating Panginoon at lumakad sa kagandang loob at sa kabanalan. Mula noon, mga minamahal, pumasok ako bilang worker. Wala na akong nakita, mga minamahal, sa ating mga magulang sa Panginoon, kundi magpuri sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, mula nang niya makilala ang ating pinakamamahal na Jesus, niluwalhati na niya ang pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoon. Sinamba niya ang Diyos sa kagandahang loob at sa kabanalan. Hindi po, mga minamahal, wala sa kanyang araw at gabi, mga minamahal, wala sa kanya yun. Ang binibigyan niya ng pansin, mga minamahal, kung paano niya mabibigyan ng kalwalatian ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya wala siyang patid, mga minamahal, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa puno ng kahoy, mga minamahal, nakaluod doon, umiiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo ang naging bunga ng kanyang pagpapagal, ng kanyang pagpapagod, mga minamahal. Na kung hindi yan, mga minamahal, hindi tayo makakakilala sa Diyos. Amen? Yung iba lamang, mga pastor, mga minamahal, malakas lang loob dahil alam nila mayroon silang alam sa salita ng Diyos. Pero ang ating mahal na pastor, mga minamahal, inalam niya kung paano siya maging kaibigan ng Diyos. Amen? Dahil malaking lamang, mga minamahal, kapag nakaibigan mo ang Diyos, kakausapin ka na sa bibig at sa bibig. Amen? Ibig sabihin, hindi siya makikipag-usap ng malabo sa iyo, mga minamahal. Amen? Basa, mga minamahal, ang Genesis 22, verse 8. From the book of Genesis, chapter 22, from verse 8 to 13. And Abraham said, My son, God will provide himself a land for burnt offering. So they went both of them together, and they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood on order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called
called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket of his thorn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Aklat ng Henesis Kapitulo 22, versikulo 8 hanggang 13. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunuging anak ko. Ano pa't sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At inunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham! At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong na anak. At itiningan ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inhandog na susunugin na inhalili sa kanyang anak. Amen. Palakpan natin ang pinakamamahal. God bless po sa pagbabasa ng banal na salita. Sa dos mga minamahal ng Genesis 22. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na si Isaac at iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya sa roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok ng aking sasabihin sa iyo. Ito po ang isang masaklap mga minamahal. Kung tutuusin, masaklap na pangyayari o mangyayari mga minamahal. Bakit? Kaisang anak ni Abraham si Isaac, mga minamahal. Ngunit hiningi ng ating pinakamahal na Jesus para ialay, mga minamahal, doon sa lugar ng kanya, mga minamahal, na pipiliin ng Diyos. Ngunit dito ninyo, mga minamahal, makikita kung gaano kalaki ang tiwala ni Abraham sa Diyos. Amen? Kasi mga minamahal, maaaring naisip na Abraham, dahil nangako ang Diyos sa kanya, mga minamahal, na sa kay Isaac, ang binhi ni Abraham ay magiging katulad ng bituin. Amen? So noong ihingi sa kanya ng ating pinakamahal na Jesus, yung kaisa-isa niyang anak, hindi siya tumutol, hindi siya mga minamahal, nag-alinlangan, kung bagkos mga minamahal, ang sabi niya sa anak niya, at sinabi ni Abraham sa Diyos, at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Ito po ang sinabi niya, ito po ang lumabas sa kanyang bibig, mga minamahal. Ibig sabihin mo, talagang bukal sa kanyang kalooban, mga minamahal, nialay niya si Isaac dahil sabi ng Diyos. Amen? Kung sa atin mangyayari yun, mga minamahal, lalo't iisang anak natin, mag-aalinlangan tayo, di ba? Ibig sabihin, magdadalawang isip tayo. Pero si Abraham, mga minamahal, wala po mga minamahal alinlangan. Sinabi sa kanyang anak, at sinabi ni Abraham,
Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Yun po ang pinanghawakan ng ating minamahal na kapatid na si Abraham. Naalala ko muli, mga minamahal, ang ating mga magulang, ating beloved evangelist, Wildy Estrada Amina. Mga minamahal, hindi nag-alinlangan nung siya suguin sa dako ng hulo, mga minamahal. Kaya nung sila naghahanap ng hotel, ang sabi, mga minamahal, nung nandoon sa hotel, mga minamahal, na kanilang tutuluyan, matagal na kaming nag-aantay sa inyo. Amen po ba? Ibig sabihin, marami nang, papunta pa lang mga minamahal, marami nang himala ang Diyos na ginagawa sa kanila mga minamahal dahil utos ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kung hindi sinunod ng ating mga pastor, please, plus 12 prayer warriors, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus, isang tiyak na bagay, magulo pa hanggang ngayon ang bansang Pilipinas. Amen? Pero dahil mga minamahal, nakikipag-usap ng malinaw sa bibig ang Diyos sa propeta niya, mga minamahal, kaya hindi siya tumutol. Kung bagko sinunod yan ng 100% mga minamahal ang utos ng ating Malapinon. At sila po'y nagtagdagumpay. Ganon din po mga minamahal si Abraham sa ating mga talatang nabasa mga minamahal. Hindi po siya nag-alilangan bagamat bugtong na anak niya mga minamahal. Hindi siya nag-alilangan at ano doon sa 13 mga minamahal, ano sinabi? At tumingin si Abraham ang kanyang mata at nagmalas at narito, isang tupang lalaki sa dakong likuran niya ang huli sa dawag na kanyang mga sungay at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na kahalili ng kanyang anak. So ibig sabihin mga minamahal, maliwanag dito na kapag mga minamahal na utusan tayo ng ating pinakamamahal na Jesus, maalanganin man mga minamahal, sundin na lang natin mga minamahal. Amen? Sumunod tayo mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, honor. Kanina, honor thy God mga minamahal. Ngayon, pangalawa, inonor ng ating ninunong Abraham mga minamahal, kasama yung victorious faith mga minamahal. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, huwag tayo mag-alinlangan kung sakali mang dumating sa ating buhay, mayroong ipinagagawa sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat parang masakit sa inyong kalooban, pero utos sa atin ng Diyos eh. Amen? Dito, maliwanag mga minamahal, wala pong alinlangan. Kung talagang inialay niya yung anak niya, mga minamahal. Tinalian, inilagay sa ibabaw ng kahoy. Amen? Para sunugin doon, apo yan, mga minamahal, apo yan. Pero noong kanya nang sasaksakin, doon nangusap ang anghel. Amen? Ibig sabihin lamang dito, mga minamahal, ipakita na niyo sa Diyos, mga minamahal, na mayroon kang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang ibig sabihin doon, mga minamahal, hindi niya ipapahamak ikaw. Hindi kanya mga minamahal gagawing masiphayo o mga minamahal mawala ng bisa yung kanyang pangako na magiging bituin yung kanyang lahi, mga minamahal. Basta ang mahalaga, sinunod mo. Amen? Mahirap ito, mga minamahal. Pero pag sinunod mo, hindi mahirap. Hindi nahirapan si Abraham. Masakit talaga sa kanya, mga minamahal. Pero ipinakita talaga niya ang pag-ibig niya sa Diyos. Amen? Hindi. Ibig sabihin, bugtong na anak, mga minamahal. Kaya nung makita niya, mga minamahal, na ang ating minamahal kapatid ay tapat sa Diyos, inunor niya ang Malapinon, niluwalhati niya ang Diyos.
sa kanyang pangalan, mga minamahal. Huwag mo nang ituloy. Nakita ko na ang iyong pananampalataya. Amen? Amen po ba? So, number one ay honor, God. Yun ang ginawa ni Abraham. Tapos, kinakailang may lakip sa honor, may lakip na victorious faith, mga minamahal. Ibig sabihin, wala kang alinlangan, mga minamahal. Kung iyon ay sinugo, mga minamahal, o ibig sinabi sa iyo ng malapayan, utos sa iyo ng Diyos, sundin mo lamang dahil walang masamang mangyayari sa iyo. Amen? Justified, mga minamahal. 1 Corinthians 6:11. From the book of 1 Corinthians chapter 6, verse 11. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Palapahan natin ang pinakamahal na Jesus. God bless you po sa pagkakabasa mas banal na salita ng Diyos. Number one, honor, mga minamahal. Pangalawa, honor and victorious of faith. Pangatlo, mga minamahal, ay justified. Mula nang tawagin ng ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ating mga magulang sa Panginoon, hindi niya ibinalik sa kanyang buhay yung pagkababaero, mga minamahal. Amen? Nahugasan. Mula nung siya'y mahugasan, mga minamahal, naging mangaral, mga minamahal, hindi na siya bumalik sa buhay sanlibutan. Ganon din po ang ating i-apply, mga minamahal. Tayo po'y nahugasan na lahat. Nabautismuhan na sa pangalan ng pinakamamahal, Jesus. Ibig sabihin, justified na tayo ng ating malapaynon. Nilinis na tayo. Amen? Kaya naging kaibigan ng ating malapastor, ang ating malapaynon, mga minamahal, hindi niya ibinalik yung kanyang sarili sa buhay ng sanlibutan ito. Amen. Ibig sabihin, tuluyan ng matuwiran na niya, mga minamahal, sinunod ang kalooban ng Diyos. Yung kabanalan, mga minamahal. Amen? Yun po ang isang sikreto, mga minamahal, ng ating beloved evangelist, ng ating mga magulang sa Panginoon. Hindi po, mga minamahal, nag-alinlangan sa kanila na sila'y tinawag na Diyos. Bagkus inalam nila, mga minamahal, kung paano nila magaganap ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. At nangyari, mga minamahal, laging matagumpay, mga minamahal, ang kanilang pagpupursigi, maihayag o maitaguyod ang Ibanghilyo, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, sa umpisa, sila po, mga minamahal, ay dalawa lamang, mga minamahal. Amen? Hanggang sa nagkaroon ng isang pamilya, 2 pamilya, 5 pamilya, mga minamahal, hanggang nakarating na ng buong Pilipinas, nakarating ng buong ng Amerika, nakarating ng Canada, nakarating ng Europe, mga minamahal. Pero nag-umpisa sa wala, mga minamahal. Amen? Yan ang malaking pagkakaiba natin. Nagkusada tayo dito sa San Jose, mga minamahal. Ang karamihan nagkukusada dito, mga minamahal, marami ng ipinadalang mga congregation. Pag nagkusada dito, ang mga, ibig sabihin maraming kausap na pastor. Tayo walang kausap na pastor, mga minamahal. Ating mga magulang, ang kausap niya ang Diyos. Amen? Pero ibig sabihin, mga minamahal, bagamat walang kausap ang ating mga pastor, na mga pastor dito, mga minamahal, ang kausap ng Diyos, mga minamahal, yun po ang naging daan para tayo ay magkaroon ng banal na gawain sa bansang ito, mga minamahal. Amen? Kaya mabuti, mga minamahal, na maging kaibigan mo ang Diyos. Amen? At yun po ang ginawa ng ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, mga minamahal.
kinaibigan niya ang ating pinakamamahal na Jesus. At dahil naging kaibigan niya ang ating pinakamamahal na Jesus, maraming binadala ang Diyos na kaluluwa sa banal na gawain ng Diyos. Sari-sari mga kahinaan, sari-sari mga karamdaman na pinagaling ng Diyos, sari-sari mga problema nilutas ng Diyos, mga minamahal. Kaya ibig sabihin, makatotohanan, ang ating mahal na pastor ay propeta ng Diyos. Amen? Sa maraming iglesia, mga minamahal, na ibig sabihin, hindi nangungusap ng bibig sa bibig ang kanilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, nangungusap sa kanila, sila ang nangungusap ng magandang panalita ayon patungkol sa Biblia, mga minamahal, ngunit malayo sa kanila Diyos. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal. Bakit? Ang ipinadala dito sa atin, mga minamahal, ay tunay na propeta ng Diyos. Amen. Nakikipag-usap ng bibig sa bibig, mga minamahal, ng malinaw, hindi malabo, mga minamahal. Kaya malinaw rin natanggap natin ang kaligtasan. Malinaw rin, mga minamahal, na gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Malinaw din, mga minamahal, na lautas sa ating mga problema. Bakit? Sapagkat kausap ng ating malapastor ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakikipag-usap siya ng malinaw, hindi mga malabo. Amen? Romans, last mga minamahal. Handa na po yung ating altar call. From the book of Romans, chapter 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 1. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Pagkabasa ang banal na salita ng Diyos. Palapakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sabi ito, yaman nga na mga hinaaring ganap sa pamagitan sa pamanampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Totoo ba yan, mga minamahal? Amen? Totoo po. Amen? Dahil noong unang hindi pa natin kilala ang ating pinakamamahal, Jesus, tayo po'y aburido. Amen? Ang isip natin, mga minamahal, walang, ibig sabihin, magulo. Amen? Swell tayo sa ating mga magulang. Amen? Kaya walang kapayapaan tayo. Pero mga minamahal, nung mapakinggan natin sa bibig na propeta ng Diyos ang pangaral, ang sabi nito, yaman nga na sa mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Nung mga ipangaral ng ating beloved evangelist, ng ating beloved mamadir, ang ibanghilyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, doon tayo nagkaroon ng pananampalataya at binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Amen? Yung dating magulo natin pag-iisip, aburido, mga minamahal, naging masaya na lang tayo. Kasi kaya aburido yung ating isip noon, mga minamahal. Tulad ko, may karamdaman, hindi malaman ng mga dulbahasang doktor, ibig sabihin, wala nang lunas, sa madalit sabi. Walang solution, mga minamahal. Walang matagpuang para malutas, mga minamahal. So, magulo ang isip, mga minamahal. Pero nung masumpungan natin ang pangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, nabuksan ang ating isip, at nung mabuksan ang ating isip, nagkaroon tayo, mga minamahal, na pinagkalooban tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng kapayapaan. Amen? Dahil si Kristo yung ating tinanggap.
Kung hindi si Kristo yung ating tinanggap, kahit anong ganda ng iyong pangaral, mga minamahal, walang kapayapaang mangyayari o matatamo ang mga membro. Amen? Ngunit dahil, mga minamahal, tunay at nalangisan ng Diyos ang ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, beloved mamader, mga minamahal na yun, mga minamahal, nagganap natin ang pananampalataya at nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya mahalaga, mga minamahal, ang maging kaibigan ng Diyos. Amen? Hindi katulad ng ibig sabihin ko nga, ang ating mahal na pastor, mga minamahal, wise. Ibig sabihin, sabi nga niya noon, mga minamahal, marami nang gumaling sa kanyang mga prayer, sa kanyang mga panalangin, marami nang gumaling. Umawit na po tayo, mga minamahal. Marami nang gumaling, mga minamahal, pero hindi pa siya naglalakas loob magtayo ng iglesia, mga minamahal. Yung pong kanyang patutuo. Talagang inalam niya sa ating mahal na Panginoon yung kanyang kung papatnubayan pa siya ng ating mahal na Panginoon. Ngayon nga, yung aking mga kasamaan, mga minamahal, nagtayo na, meron na pong independent, mga minamahal. Di ba? Sa ating mahal pastor, wise, mga minamahal siya. Ayaw niyang makaloko. Amen? Ibig sabihin, inantay muna niya, mga minamahal, ang signs and wonders and miracles, mga minamahal, na maganap sa kanyang pangaral na ebanghelyo. Hindi basta natutong magsalita, mga minamahal. Amen? Kaya marami tayo, mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, anytime na mga minamahal, magbalik ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, isang tiyak na bagay, langit po tayo. Kaya huwag na po kayo manglulupay-pay, huwag na kayo, mga minamahal, maghahanap ng ibang putahe. Maglingkod kayo sa Diyos, sa ilalim ng Jesus Miracle City International Ministry, na taglay sa inyong puso't isipan ang takot at panginig, mga minamahal. Amen? Awitan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. This quiet place, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep secrets, but there is no thoughts you haven't known. I bring my best and all rest to you. I lay them I want to love you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only. Minamahal, praise the Lord. Pakinggan natin ang mensahe ng ating mahal na Panginoong Jesus sa gabing ito. supply my needs according to your Walang ibang nais ang ating mahal na Panginoong Jesus, help me, Lord, to see kundi ang kumplitong pagtitiwala sa Kanya, mga minamahal. your hand and trust
Pagtitiwala ang hinahanap ng ating mahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Pagtitiwala mga minamahal na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ating mahal na pastor. Hallelujah. Hallelujah! There is Jesus. Hallelujah! Purihin niyo, Diyos. Muling lumalapit sa'yo, banal na harapan. Laman ng puso, Hallelujah! Hallelujah! ito'y iyong alam. Minamahal, bulay-bulayin natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At paglihim sa'yo'y dumagog. Kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay. Kaya ako'y naririto, Hallelujah. sumusako sa'yo. Natamo natin ang kaligtasan. Natamo natin ang kapayapaan, mga minamahal. Nadama natin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Magkasalanan tayo, puno tayo ng bisyo, puno ng karamdaman. Ngunit ang marinig natin ang pangangaral ng ating mga magulang sa Panginoon. Narito tayo ngayon, mga minamahal. Tinatamasa natin ang kapayapang nagagaling sa ating mahal na Panginoong Hesus. Purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. It's yours completely. I'll serve you only with all my heart. Maglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon ng ating buong puso. Let us serve the Lord completely with all of our hearts. Let us serve the Lord with all of our strength, with all of our souls. Hallelujah. Ibigay natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. To love you, Lord. Each day
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Minamahal, praise the Lord. Napakinggan natin ang mensahe ng kaligtasan na dinala mga minamahal sa gabing ito. Ang salita ng ating mahal na Panginoong Hesus. Walang ibang nais ang ating mahal na Panginoon, kundi ang magtiwala tayo. Walang ibang nais ang ating mahal na Panginoong Hesus, kundi yung complete trust. Complete trust from us. Magtiwala. Sapagkat kung walang pagtitiwala, mga minamahal, walang habag ang ating mahal na Panginoong Hesus. There is no mercy without trust. Hallelujah. So it is very important, mga minamahal, that we have trust. We have faith. So that's why, mga minamahal, praise the Lord, beloved brothers and sisters, ating po mga minamahal, mga webcast viewers sa mga oras na ito, there are 4 keys of our salvation. There are 4 keys of our salvation. Number 1 is faith. Hallelujah. Kailangan mayroon kang pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. For without faith, it is impossible to please God. Hindi ka pwedeng maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoong Hesus kung wala kang pananampalataya. So it is very important na mayroon kang faith. Kaya mga minamahal, praise the Lord, ngayon kung mayroon kang pananampalataya, kailangan mong magsisi. You need the number 2 regulation, reglamento ng iyong kaligtasan. Repentance. So yung repentance na yan, mga minamahal, praise the Lord, ano po ang repentance, mga minamahal, magsisisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano man po ang ating mga kahinaan, ano man po ang ating mga nagawa ng mga kasalanan, mga minamahal, praise the Lord, ito po yung ating tatalikuran. Iiwanan natin ang mga bisyo natin. Babaero ka, hindi ka na magiging babaero. Lasinggero ka, hindi ka na magiging lasinggero. Pagsisisihan mo yan, drug addict ka, ano man ang iyong mga bisyo ngayon. Ngayon kung sabi mo sa sarili mo, wala akong bisyo, wala akong, hindi pa ako pumatay, hindi ako drug addict, wala ako. Mga minamahal, sabi ng Biblia, no one is righteous. Walang taong matuwid. Lahat makasalanan. So ibig sabihin, lahat kinakailangang magsisi. Wala ka mang bisyo, wala ka mang naapakang tao, mga minamahal, kailangan mo pa rin magsisi. Sapagkat according to the Bible, no one is righteous. No, not one. Hindi tayo perfecto. So ang pangatlo is water baptism. Huwag lamang kayo makontento na tagapakinig lamang ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, amang kayo naroon ngayon sa buong California or buong United States kung saan malapit ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pumunta kayo at dumalo kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kayo'y magpabautismo sa tubig. Ano ang purpose ng bautismo sa tubig, mga minamahal? Acts 38. Hallelujah. Sabi ng Biblia, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. So kailangan tayo mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. And after that, mga minamahal, the 4 case of our salvation is baptism in the Holy Spirit. So after the baptism in water, mga minamahal, in the name of Jesus Christ, according to the Bible, you shall receive the Holy Ghost. You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. So yung buhay, mga minamahal, magkakaroon ka na ng kapangyarihan upang makontrol ang iyong sarili. Kung ikay manglalasing kahinaan mo, maglalasing ka, mga minamahal, kapag mayroon kang espiritu ng ating mahal na Panginoon, mayroon ka ng kapangyarihan upang ito'y iwasan. Kung babaero ka, mga minamahal, kapag mayroon ka ng espiritu ng ating mahal na Panginoon, magkakaroon ka ng kapangyarihan upang iwasan, mga minamahal, ang tumingin sa mga babae, mga minamahal. Kapag ka nagnanakaw ka, mga minamahal, praise the Lord, pag nagkaroon ka ng espiritu ng ating mahal na Panginoong Hesus, pipigilan ng iyong kamay, mga minamahal, upang hindi ka na magnakaw.
Kung gumagawa ka pa ng kasalanan, mga minamahal, anumang uri ng mga kasalanan, pornografiya, lahat ng klase, mga minamahal, mga kasalanan ginagawa ng tao, mga kalaswaan, kasakiman, lahat mga minamahal ang sinasabi ng Biblia na kasalanan. Kapag ka dumating sa iyo ang Espiritu ng Diyos, magkakaroon ka ng self-control. Ano mangingibabaw sa iyo, mga minamahal? Ang pag-ibig, the ninth fruit of Spirit. So kapag ka nagkaroon ka ng ninth fruit of the Spirit na nangunguna dyan ng pag-ibig, mga minamahal, lahat, mga minamahal, praise the Lord, ay nagiging perfecto, mga minamahal. Kaya mga minamahal, praise the Lord, pagpalain tayo ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Beloved brothers and sisters, beloved webcast viewers, mga minamahal, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sa mga oras na ito, dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Itaas mo ang iyong kamay. Hallelujah. Praise the Lord. Sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na ako'y makapagsisi sa aking mga kasalanan. Ako po'y nagsisisi, mahal na Panginoong Hesus. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo ako sa punang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoong Hesus. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Pagpalain mo ako, mahal na Panginoong Hesus, itong aking samot dalangin sa iyong matamis na makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Minamahal, praise the Lord, idalangin natin ang ating mga minamahal na mga webcast viewers. Praise the Lord. Dakilang Ama, mahal na Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, iunat may dakilang kamay. Ipagkaloob Diyos, hallelujah, ang kaligtasan sa lahat ng ay mga minamahal na mga webcast viewers. Ang lahat man, mga minamahal Panginoong Hesus, nang naaabot ng mga salitang ito, mahal Panginoong Hesus, ay pagpalain mo. Ipagkaloob mo ang kaligtasan sa kanila, mahal Panginoong Hesus, sa kanila mga buong sambahayan. Pagpalain mo sila, mahal Panginoong Hesus, nung aming samot dalangin sa matamis makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Minamahal, dadako tayo sa ating mga pangangailangan, mga minamahal, praise the Lord. At bago tayo, mga minamahal, sumako sa ating mga pangailangan, tayo po'y magsisi sa ating mga pagkukulang at pagkakasala, mga minamahal, praise the Lord. Hallelujah. Dakila namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy mo kami pinagkakatipon sa lugar na ito upang patuloy ka namin purihin at pasalamatan. Sa mga oras nito, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa bawat tigto na balagawain na patuloy mong linalangisan. Salamat sa mga mensahe. Mahal na Panginoon, salamat mga patumang kapatiran. Salamat, mahal na Panginoong Hesus, sa mga paawit, Jipol Som, Soling Som. Salamat sa mga paawit ng mga awit, mahal na Panginoong Hesus. Salamat sa mga pagbibigay. Mahal na Panginoong Hesus, salamat sa lahat ng iyong mga banal na gawain sa buong sanlibutan. Mahal na Panginoong Hesus, salamat, mahal na Panginoong Hesus, ang aming mahal na pastor, ginamit mo, mahal na Panginoon, para sa aming kaligtasan. Kasama aming labid mamader, mahal na Panginoong Hesus, pamagitan ng kanilang mga pagluhod, pag-ayuno at pagsakripisyo, mahal na Panginoong Hesus. Kami naligtas, mahal na Panginoon, nakarinig kami ng ebanghilyong kaligtasan ang gagaling sa iyo. Nagkaroon kami ng kapayapaan, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat. Mahal pa sa mga oras na ito, Diyos. Hallelujah. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga beloved Almeida family. Mahal pa sila ginagamit mo upang kami pangunahan. Patuloy mo, mahal pa pagpalain sila. Mahal pa Jesus. Mahal pa dinadalangin namin itong aming mga prayer-request sa mga oras na ito. Iunat mo idakilang kamay. At mahal pa dinggin mo ang aming mga panalangin. Ano man po, Diyos. Hallelujah. Mga pangangailangan ng lahat ng aking mga minamahal, mga kapatiran. Ano ba mga problema nila, mga karamdaman nila sa mga oras na ito, saan man sila ngayon naroon. Malapay noon, iunat mo yung dakilang kamay. Patuloy mo dinggin ang kanila mga prayer-request. Patuloy mong pagpalain sila, malapay ng Hesus. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran sa buong mundo. Pagpalain mo kami mga mahal sa buhay na hindi pa naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoong Hesus. Sa iyo lamang kami nagtitiwala at tumaasa. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na patuloy na nagbibigay at nagkakaloob ng lahat ng bagay. Dalangin namin, O Diyos, hallelujah, beloved Almeida family, ipagkaloob, O Diyos, hallelujah, ang lahat ng kalakasan sa kanila, karunungan, malapay noon, kalusugan, malapay noong Hesus, pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Patuloy mo silang gamitin, malapay noong Hesus,
pangunahan ng iyong banal na iglesia, ang iyong banal na ubasan, malapay ng Jesus, hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Masumpungan mo kaming lahat, nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Lahat malapay ng mga kapatiran ko dito sa San Francisco Bautista, patuloy mo pagpalain. Pagpalain mo kaming lahat, malapay ng gusto ko rin mga pangailangan namin, financial, physical namin, malapay patuloy bigyan ng kalakas at kalusugan. Higit sa lahat ang espiritual, mga pagpapala, patuloy mo kami bigyan ng kainitan sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kami at iunat mo ngayon. Mahal na Panginoong Isus, ang iyong kapangyarihang kamay, mga minamahal, ipatong natin ang ating hallelujah, right hand sa ating mga ulo at sa lahat, sa kaliwang kamay naman, mga minamahal, kung saan naroon ng parte yung mga karamdaman. Sa mga oras ito, sabay-sabay natin itong i-cast out. Mahal na Panginoon, mga minamahal, praise the Lord, sa paunat panalangin. Mahal na Panginoong Jesus, ang minamahal, ginagalang na Evangelista Wilson sa Almeida. Aming sinasuwayang lahat ng uri ng mga karamdaman. Hallelujah, cancer, kitong, diabetes, hallelujah, TB. Lahat ng mga uri ng mga karamdaman na wala ng kagalingan, mga problema, pinansyal, mga problema sa mga marital. Malapais, pagpalain mo kami sa mga oras na tiunat mo dakila kamay at tigabot sa lahat kalwa kaaway sa pangalan ni Jesus. Kasat, 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 bihil, bihil, bihil. Kasat, kasat, problems be solved, vices began, sickness and disease, bihil, bihil. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Tumalan tayo mga minamahal, tatlong beses. Shout with the voice of triumph. Huwag magbibiro mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Tumigaw tayo ng tinig na pagtatagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po idadako sa ating pong mga announcement. I give opportunity to our beloved Father Edward. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, our beloved preacher, beloved Van Valles. Before we proceed with our announcement, I would like to give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. And with our announcement, we continue to serve our Lord Jesus. Our schedule of services po here in Vallejo, every Wednesday, 6:30 p.m. to 10:30 p.m. Our overnight prayer, Friday, 8 p.m. to 2 a.m., and our general service every Sunday from 10 a.m. to 4 p.m. Our address po, 2525 Springs Road, Vallejo, California, 94591. You can watch our webcast through Facebook page, JMCIM USA, San Francisco Bay Area, California, and on our YouTube channel, USASF JMCIM. And you can reach us to our email account, usasfjmcim@gmail.com. We also have our Bible study every Tuesday at San Jose from 6:30 p.m. to 10 p.m. Our venue po is the Filipino Community Center, 627 North 6th Street, San Jose, California, 95112. And our Monterey Marina Bible Study once a month. This coming August po, so we'll announce pa the date po to be determined. And for the address also to be determined po. And you can watch our live webcast in Manila at the Facebook page, JEMCIM Central Live Stream, and YouTube channel, JMCIM TV, and our church website, www.jmcim.org. You can listen also to our radio program, The Jesus Miracle Hour, Monday to Friday from 8 a.m. to 9 a.m. at DZME 1530 kilohertz. Also, we have TV program on Facebook and on PTV Channel 4 every Saturday from 7:30 a.m. to 9 a.m. And for the JMCIM Houston 11 Church Anniversary is coming August 10, 2025. Address po and time to be announced pa po. So everyone po is invited to the 11th Church Anniversary of Houston. So that be all for our announcement, beloved brethren. If you need
prayer and counseling, just come forward po after the closing prayer, and our beloved preachers will meet you in the front to address your questions or your prayer request. And patuloy lang po tayong umattend, mga minamahal, 3 times a week upang tayo patuloy pagpalain natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na po natatapos ang ating gawain. We'd like to call our beloved Brother John Dizon for our closing prayer. Let's all stand up po, beloved brethren. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Opo, mapagpalang Ama Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri sa sambalol lahat, ipasalamatan ka namin. Sa unang dalangin namin ginagalang, minamahal, beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain ngayong midweek service. Maraming salamat po, pinamamahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa bawat bahagi ng banal na gawain mula sa mga joyful songs, solemn songs, sa mga buhay na patotoo, sa mga papuring inawit ng beloved combined youth singles choir, gayon din po ng beloved Jesus Finest Generation Choir, sa pagbibigay na ikaputhandog at higit sa lahat sa banal na salita na amin narinig, natutunan ngayong gabi. Sa aming po pag-uwi at pansamantalang pag-iwalay, kami po yung ingatan patungo sa aming mga tahanan. Ilayo kami sa mga disgrasya na gawa ng kaaway at muli niyo po kami balik sa araw ng Biyernes. Nasama-sama po namin kayo muling pupurihin, sasambahin, taglayang kalakasan nagbumula sa iyo. Ito po ang aming samad panalangin sa matamis at makapangyang pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. At magkamayan po tayo, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more. Yes, I love you with the love